Ayan guys, ngayong araw na to kami may lakad kami ngayon. Biyahe kami ng Padre Pio Shrine. So samahan nyo kami ngayong araw na to, aming biyahe. Okay, yan ang ating starting point dito sa Lipa, Batangas. At pupunta tayo ng Padre Pio Shrine. Ating tahakin ng mag-shortcut tayo dito sa bypass. Maganda tong lugar, maganda tong tono to eh. Itong daanan ito malawak. Bago lang siya, bago lang. Yan, at karamihan ng mga buses dito dumadaan. Galing Manila. Ito, malawak siya. Ngayon, wala pang bahayan. Sooner or later, mapupuno yan ang bahayan. Once ma-develop na ng gusto yan. Actually, meron ginagawang pan dito eh. May ginagawang subdivision dito sa ako nito kahabaan ng bypass road. Ng Lipa bypass road. Yan. Enjoy lang natin ang daan. Papuntang Padre Pio Shrine. Let's go guys! Ayan, kaya tahat natin ng Plaridel papunta dun sa exit ng Malbar. Itong kahabaan na to, itong shortcut na to, para hindi na tayo dadaan dun sa ibang bayan. Dito tayo sa kabila, sa likod ng Plaridel papuntang Malbar. Exit tayo ng Malbar, diretso tayo ng Tanawan. So ayun lang guys, yan. Enjoy lang sa panonood. Thank you so much.
Itong daanan na to is normally dinadaanan to pagka halimbawa dumadaan din kami rito pagka papunta kami ng tawag nito ng Laguna o kaya papunta ng Rizal. Dito kami dumadaan papunta dun sa Alaminos papuntang San Pablo. Yan, tapos dire-diretso na Pamid hanggang doon sa Pakil, sa Kalayaan, dire-diretso na yun. Pagka dito dumadaan ng papunta doon sa Laguna. Meron dito isang daan papuntang Alaminos. Pero hindi natin dadaanan yun. Ibang route ang punta natin. So, enjoy watching guys! Enjoy watching! Ayan, approaching na tayo sa arko ng Plaridel. Papasok na tayo ng Plaridel ng Barangay Plaridel dito sa Lipa. Ayan, liliko tayo ng kaliwa rito. Ayan, pag-exit papuntang Malbar. Ayan, exit tayo rito. Tapos magkalabas natin yan, diretso ng Malbar, diretso hanggang dun sa may Tanawan. Ayan, enjoy lang ha. Nakaganda ritong dumaan kasi malamig. Hindi siya mainit, mapuno, malamig. At tawag dito, presko. Presko ang hangin dito pagka nagbibiyahe ka rito sa area na to. So enjoy lang watching guys, enjoy watching. Ayan, takbong pogi lang tayo ha. Hindi tayo pwede magmadali dahil tawag nito. Malapit lang naman ang biyahe natin. Almost 1 hour lang ang biyahe natin papuntang Padre Pio Shrine dito sa Tanawan. Saglit lang naman yun kung sasadyain ko mga 20 minutes ko ay kaya-kaya. Takbong pogi lang. Tamang 50. Yan. Approaching tayo ng Malbar guys, Malbar. Yan. Guys, enjoy lang kayo sa panonood sa ating trip to Padre Pio Shrine. Ayan, tayo. Tamang takbo lang ang gagawin natin. Yan,
Enjoy lang guys, enjoy. Ayan guys, dito approaching na tayo dito sa kuan, liliko tayo ng kanan dito diretso, para diretso tayo doon sa papuntang Padre Pio Shrine. Kakanan tayo rito. Ayan, at naka-istorbo pa tong tricycle na to, sa gitna pa talaga, hindi man lang gumilid. Ayan. Anyways, yan, dito tayo kakaliwa at inaayos yata ang daan dun sa may bandang harapan. Ayan, dito ang ating kuan ngayon, ating road ngayon papunta dun sa kuan, Santo Pedro Shrine, Padre Pio Shrine. Ayan, Tanawan. Anyway, nasa Malbar tayo guys, Malbar tayo. Ito, diretso lang tayo rito. Naayos, kaya medyo mabagal ang takbo ng trapiko rito. Naayos yung magkabilang lane ang daanan. So yan, enjoy lang guys sa panonood sa ating trip to Padre Pio Shrine. Okay, thank you guys sa inyong panonood. Maraming salamat. Ayan, medyo may kalawakan din itong kalsada nito. Pagkatapos medyo maganda-ganda rin ang daanan na to. Kaya sa ngayon hindi pa tapos, hindi naayos pa. Pansin nyo naman yung poste nasa gitna. Siguro ingat-ingat talaga dito sa na to, sa daan na to, kalsada na to, lalo na siguro kung gabi. Napakadelikado nasa gitna kumandin ang poste. Kung hindi kabisado at gabi, ako po, delikado, yari. Kaya kailangan doble ingat dito, magdadaan dito sa kalsada na to. Kahit araw siguro ingat din. Kahit gawa nga ng gitna talaga siya ng kalsada, mapansin nyo guys. Nasa gitna talaga yung poste. Kung hindi kabisado ang daan na to, napakadelikado sa mga motorista. So ayan, ingat-ingat guys sa pagmamaneho sa lugar na to. Dito sa may bandang Malbar, papuntang
Padre Pio Shrine. Kalimitan mga sasakyan dito dumadaan pagka galing ng Batangas, galing ng Lipa. Yan, dito ang daan nila. So enjoy pa na guys, enjoy. Ayan, at dito, pagdating dito sa may banda rito crossing, kakaliwa tayo. Yan, kakaliwa tayo dito sa sa crossing na to. Ayan, mayroon pa rin yung poste sa gitna. Mula napakaganda ng kalsadahan, yun nga lang talagang mag-iingat ka sa may kuhan. Pero malawak sa pagkatapos na pagkaganda ng kalsada. Ito na yung lugon, dire-diretso na po tayo nito hanggang makarating na ng Padre Pio Shrine. Ayan. Parte na po ito ng Tanawan, itong area na to. Tinatahak natin ngayon daan. Para barangay ito, na instead na doon sa bayan, iba ang way doon. Ito yung diretsong daan papuntang Padre Pio Shrine. Dire-diretso na po ito hanggang makarating na doon sa kabila. Hindi lang at hinto ako, ayusin ko lang ang helmet. Hindi ko yata na-lock. Yan, saglit lang tayong hinto. Ayusin ko yung strap ng aking helmet. Hindi ko na-strap. Tayo huminto sa kabila. So yan na nga. At habang naayos ko ito yan. Dire-diretso lang tayo rito sa daan na to. Ayan. Let's go sa ating biyahe muli. Papuntang Padre Pio Shrine. So, barangay na rin to. Meron din sandaan dito, Santa Teresita, labas. Pero doon pa banda sa bandang unahan pa.
Yan, ilang saglit na lang, mararating na natin ang Padre Pio Shrine. Malapit na tayo. Ilang saglit na lang, mararating na rin natin ang ating pupuntahan na dinarayo din ng mga ibang deboto ng Padre Pio Shrine. At isa nga pong mapaghimalang santo itong si Padre Pio, kaya ibang mga deboto talaga sinasadya po ito kung na to, itong shrine na ito ni Padre Pio. Iba niya, nagaling pa ng malalayong lugar. Sa atin malapit lang, wala nga isang oras ang biyahe papunta rito. Sadyang hindi ko lang binilisan at gawa nga na hindi naman tayo nagmamadali, andito lang naman tayo malapit. So isa to sa mga pilgrim center dito sa Batangas, ng mga dinarayo ng mga deboto sa ating lalakbayin. Ito na tayo, nandito na tayo. Nandito tayo ng kanan dito. Ayan na, nasa Padre Pio Shrine na tayo. Ito ang kanyang gate. Sa pagliko mo ng kanan, makikita mo napakalaking gate ng Padre Pio Shrine. At nandito po tayo, hanap tayo ng ating mapaparingkayan para makapagpahinga naman si Saki. So ito ang ating kuwan ngayon, ang ating destination, bridge. At tayo maghahanap ng parking dito. Marami rito mapapaparkingan. Meron din sa loob, meron din sa labas. Yan ang kuwan dito. Tayo medyo malilim na magpaparkingan na kuwan area. At marami din tao ngayon dahil linggo, sobrang dami. Ay tingnan mo na rin mga sasakyan sa labas, napakarami. For sure sa loob napakarami din yan. Ayan ang tatang kuwan ito. Hanap tayo ng masisingitan dito sa mga nakaigera na to. Ayan. Ayan lang tayo. Ayan lang tayo ng isa. Ayun. Pero meron pa yan. Ayan, dito tayo pagpesto ngayon. Dito tayo pagpesto. Ayan, nako. Sige. Madaming tao ngayon dito. Ayan, nandito na kami sa Padre Pio Shrine. Madaming tao kasi Sunday. May misa. Ito nga palang ko nito, mga pamanataan to na pagmahal na araw marami pumupunta rito sa sa shrine kasi isa ito sa mga nagmimilagrong santo, Padre Pio.
Ayan, at katatapos lang ng misa ng ating parokya dito, ang ating pare. Tapos ang misa, pansinin nyo na napakaraming tao, maraming tao talaga. Ito sa unang simbahan pa lang to na nandito. Marami pang nag-iikot-ikot dyan mga tao na talagang sinadya at pinuntahan dito itong Padre Pio Shrine. Yan ang ating Santo Pio. Ayan. Pinunta, talagang sinadya nila, galing pa sila sa malalayong lugar. Dito sila ngayon na Manata. Picture sila ngayon dito, iikot. Maraming pwedeng ikutin na mga kuan dito. May mga dasalan din dito pang personal. Ayan, may mas malaking simbahan doon sa kabila, yung rebulto ni Padre Pio. Ayan ang ating sinadya ngayon dito ngayong linggo para maka-attend ng misa at natapos na nga. Ayan, at ang ating mag-ikot-ikot at libot. Ayan, kung gusto mo naman magdasal na mataimtim at may kahilingan kang pinagdadasal o hinihiling na kahilingan sa ating Santo Pio, dito sa na to, sa chapel na to, dito ka magdadasal para hilingin yung mga bagay na gusto mo hilingin o pinapanata mo. Sa chapel na to, dito ka pupunta para dasalin o humingi ng kahilingan sa ating Santo Pio. Ayan, dito sa lugar na to. Ayan, at dito nga, ang dami nagpapapicture, daming tao ngayon linggo na to, ang daming tao, sobrang daming papapicture, pupunta sila dun sa mga places na Padre Pio, marami silang pinapapicturean, ang dami rito, kalimitan dito mga dayo, mga sinadya pa nila itong shrine ni Padre Pio dito sa na to. Talagang dinarayo naman talaga ng mga deboto ni Padre Pio itong lugar na ito. So ayan, ikot-ikot lang tayo.
Nandito tayo ngayon sa chapel na to kung saan nakalagay yung holy water. Yung holy water nga pala na to, linagyan ng binasbasan ni Padre Pio sa puno ng olive tree. Ayan, dito linagay sa ito na to kung saan may tubig. Binabad dito yung oliba, kahoy ng oliba na binasbasan ni Padre Pio. Kung saan may bukal ng tubig, doon lumalabas ang holy water na yan. Libre po yan, kahit ilan ang kunin nyo, walang problema ho. Kahit isang container kung kaya nyo buhatin. Libre po yung pinamimigay dito sa Padre Pio Shrine. Ayan, pagkatapos natin kumuha ng holy water ay ikot ho tayo sa iba. Ayan, sige po. Sa ikot natin, medyo nakakagutom. Pag nakaraan ba kayo ng gutom, wala kayong dapat ipagpangamba. Meron ho rito mabibilihan. Ayan, meron mga kainan dito. Ganon din sa may bandang likod, bandang harapan. Meron din mga kainan. Ayan, meron mga rito mabibilihan ng mga makakain. Kung sadya kayo makaramdam ng gutom, meron mga tayong mabibilihan pagkain. Wala akong pangamba na baka magutom o hindi. Meron. At pwede rin naman magbaon. Meron tayong natahanan na iba na kumakain sila galing sa malayong lugar. Kumakain sila ng mga dala nilang pagkain. So ayan ang ating panahan. Tayo kabayan muna. So ayun guys, dito natatapos ang ating travel dito sa Pio, Padre Pio Shrine dito sa Malpar. Ayan, hanggang sa susunod kahanap tayo ng ibang tawag nito, ibang trip na pupuntahan. So walang tayo. Enjoy at enjoy lang hanggang sa muli. Okay, see you later guys. Bye bye. So ayan guys, doon natatapos ang ating trip dito sa Padre Pio Shrine sa araw na ito. Hanggang sa susunod nating travel, maybe somewhere in Laguna or somewhere in Quezon ulit sa ating susunod na trip. Na lang pala nagpipinag kawawa naman si Saki, nabilad na. Sabi ko kayo dito nabilad na si Saki, ayan, kawawa naman.
Ayan, pauwi na tayo ngayon at tatahakin natin ang landas kung saan pwedeng tumambay. Dito sana kung may tawag nito, malilim na mahihintuan at samantala for mainit eh. Sana doon tayo daan sa kuhan, sa tawag nito, sa Alaminos para okay sa all right. Ating biyahe at mahinto ang kuha na ito kukuha na ko ito tambourine. Wala ang tindahan. Gas mali. Ito dito. Yan. Ibaba mo tayo. Ibaba ka muna.